This conference is being recorded.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita at bago ko po tawagin si Pastor Noel, ay tinatawagan ko si Sister Laila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat po Panginoon, Diyos Ama, sa mandali ito na kami po ay pinagtipon-tipon niyong muli sa pamamagitan ng prayer line na ito. Mahal na Ama, basbasan niyo po Panginoon ang mga salitang ihahayag na salita mo Panginoon na ihahayag po ninyo through Pastor Noel. Mahal na Diyos, basbasan din po ninyo ang lahat ng mga taong a-attend sa prayer line na ito sa gabing ito. At pagkalooban niyo po kami ng malinis na puso at malinaw na kaisipan upang marinig namin at maunawaan ang lahat ng inyong ipapahayag sa amin, Panginoon. Ibinabalik po namin lahat ang papuri at pasasalamat sa inyo sa pangalan po ni Jesus, bugtong ng inyong anak at aming Panginoon at tagapagligtas, kasama po ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Pastor Noel? Magandang gabi po sa inyo, Pastora Marina. Magandang gabi naman. Salamat. Salamat po sa Panginoon at magandang gabi rin po sa lahat po ng ating kamanggagawa, kapwa lingkod sa ating Panginoon na ating kapiling sa oras na ito dito po sa prayer line ng Glory Tabernacle in partnership with Consuming Fire. Isa pong pagbati muli kay Bishop Mel Malto at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay na nakikinig ngayon sa palatuntunang ito. Prayer line. At tayo po ay magpapatuloy sa mensahe ng ating pong Panginoon na kanyang ihahayag sa atin sa tulong po ng kanyang banal na Espiritu at patuloy po nating sinusubaybayan ito pong napakahalagang topic patungkol sa kanyang salita na meron pong koneksyon sa ating pamumuhay at sa ating pong pananalangin sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay nais po nating tunghayan ng isang talata dito po sa Aklat ng Mga Awit, 119 sa talatang 81. Ang sabi po sa wikang Ingles, "My soul longs for your salvation. I hope in your word." Kung atin pong isasalin sa wikang Tagalog ito, ay ito po ay ang aking kaluluwa ay ninanasa ang iyong kaligtasan. Ako ay umaasa sa iyong salita. Ang aking kaluluwa ay umaasa o ninanasa ang iyong kaligtasan o pagliligtas. Ako ay tumitiwala o umaasa sa iyong salita. Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon ay ating ilagak ang ating pagtitiwala o pag-asa sa Diyos. Ating ilagak ang ating pag-asa sa Diyos. Alam niyo po, ang isa pong tunay na mananampalataya ay pinagkalooban ng ating Panginoon ng isang bagong puso na ito ay mayroon na pong abilidad na umasa sa Diyos. At ang pag-asa na siyang ipinapakita o ipinamumuhay ng isang tunay na mananampalataya, ito ay patungkol doon sa panghinaharap niyang bagay o kalagayan na ninanasa na nais po niyang maranasan na tunay na ipagkakaloob sa kanya ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, dito po sa ating kasalukuyang buhay o mga karanasan sa buhay,
ay napakarami pong mga bagay na pinahihintulutan ng ating Panginoon na dumaan sa ating pong mga buhay. Katulad po ng mga bagay na mahihirap na ating nararanasan, yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng kagipitan. Dumarating po ito sa ating mga buhay. Ito po yung dumarating sa atin kung halimbawang tayo po ay may mga pagkakamaling nagawa sa ating pong mga buhay, mga maling desisyon na ating pong inihakbang, mga kasalanan na ating pong nagawa laban po sa ating Panginoon. Dahil po mali ang ating desisyon o tayo po'y nagkasala sa ating Panginoon, maaaring magbunga po ito ng mga bagay na hindi po kaaya-aya sa ating pong mga buhay bilang mga mananampalataya. At marahil naman po ay sa ating pong present situation, sa ating pong kalagayan sa ngayon ay nakararanas po tayo ng mga iba't ibang pagsubok. Kung hindi man tayo nakagawa ng pagkakamali, marahil ay ang ating Panginoon pinahintulutan tayong masubok sa atin pong paglakad sa Kanya. Marahil ay dumaranas po tayo ng mga karamdaman. Alam po natin na ang mga Kristiyano, nung sila po yung naging Kristiyano, nung tayo po naging mga mananampalataya ng ating Panginoon, hindi naman po tayo naging immune sa mga sakit at karamdaman. Ito ay dumarating sa atin at kinakailangan natin itong harapin. Ano po? O kaya naman, kung hindi karamdaman ay yung mga malalaking pangangailangan na biglang dumarating sa ating mga buhay. Ano po? Mga pagsubok sa ating pamilya, sa ating pong relasyon, sa ating mga magulang, sa ating mga anak, pagsubok sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating kapwa-tao, mga kapatid. Subalit, ito po yung mga bagay na normal na nangyayari sa atin. Subalit, sa ating pong present na kondisyon o kalagayan, ay nakararanas tayo ng kagipitan, paghihirap, at marahil ay pagsubok ito sa ating pong mga buhay. O di man po kaya sa ating pong kalagayan ngayon ay ang kaaway na ang dyablo ay gumagamit po ng iba't ibang mga instrumento upang ikaw ay sirain, ikaw ay saktan, at ikaw ay pabagsakin, at ito po ay bahagi ng ating pong spiritual na pakikipagbaka. At kaya nga pong sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay tunay na tumayo na matibay sa ating pong Panginoon upang sa araw ng masama ay handa tayo na tunay na makipaglaban sa kaaway. Subalit, ito pong aking mga binigay na mga iba't ibang kondisyon o kalagayan o mga sitwasyon ay nararanasan po natin ito bilang mga mananampalataya. At marahil yung mga nakikinig po sa atin ngayon, sa kanilang mga tahanan, at handa pong manalangin na sa ating Panginoon maya-maya, habang nakikinig po kayo ng salita ng Diyos, ay marahil nakikita po ninyo ang inyong mga personal na sitwasyon, nasasalamin po ninyo ang inyo pong mga personal na kalagayan, at marahil ay kayo po ang tao na akin pong nababanggit, bagamat hindi po tayo marahil magkakilala. Subalit, ito pong ating pong pakinggan. Ano po? Ang dapat po nating gawin ay bukod sa manampalataya tayo sa ating Panginoon, ay umasa tayo sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ang pag-asa sa ating pong Panginoong Diyos ay tayo po ay nagtitiwala na
meron po siyang bagay na gustong tapusin sa atin pong buhay. At nananampalataya po tayo sa kanyang pangako na sa mga bagay na kanyang pinahintulot na maranasan natin sa atin pong pangkasalukuyang kalagayan, ay tunay na meron siyang mabuting layunin at hindi niya po tayo pababayaan, at tunay na ang kanyang pangako na kanyang o mga pangako na kanyang binigay sa kanyang salita ay tutuparin po niya. Kung kaya naman naghihintay tayo sa ating Panginoon ng isa pong pinagpalang bukas, isang pinagpalang kinabukasan na kanyang ibibigay sa atin, at ngayon pa lamang sa ating present na situation, bagamat marami tayong pagsubok, ay manampalataya tayo sa Diyos na ito ay pinagpapala tayo ng ating Panginoon sa kalagitnaan ng atin pong mga kahirapan sa buhay. Well, ang iba po ay makikita natin na meron pong ibang pinaglalagakan ng kanilang pag-asa. At ito po ay kinakailangan po nating maintindihan. Ang ibang tao po ay umaasa sa mga bagay na kanilang magagawa. At kitang-kita po natin sa salita ng Diyos ang ganitong uri ng pamumuhay. Ang sabi po ng aklat po ng awit sa kabanatang 20, ang sabi po rito, ang iba sa talatang 7, ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo. Some trust in chariots, some trust in horses. Ang iba ay tumitiwala sa mga karo, at ang iba ay sa mga kabayo. Ibig sabihin nito, ang marami po ang naglalagak ng kanilang pag-asa doon sa mga kapangyarihan na nandito sa sanlibutan, sapagkat ito ang isinisimbolo ng mga karo at ng mga kabayo dito po sa salita ng Diyos. They are symbols of man's power. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoon ay dito po sa aklat po ng Jeremias, dito po sa 17 kabanata sa talatang 5, ang sabi po rito, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. So, ganito po pala ang naghihintay sa isang tao na tumitiwala sa tao o sa magagawa ng tao. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Ang sabi po ng 6 na talata, sapagkat siya ay magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Ito raw po yung naghihintay sa tao na tumitiwala sa tao, hindi po niya makikita ang pagpapala ng Diyos, hindi po niya makikita ang kaginhawahang ibinibigay ng ating Panginoon. Of course, ang unang uri po ng kaginhawahan na binibigay ng Diyos ay yung espiritual na kaginhawahan, yung gawa ng espiritu sa puso ng tao, yung kapangyarihan ng espiritu ng Diyos, ang presensya ng ating Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa Kanya, ang kapayapaan na nagmumula sa espiritu ng Diyos, and so on and so forth. Ito raw po ay mga bagay na hindi po nararanasan ng isang tao na ang kanyang pag-asa ay inilalagay sa magagawa ng tao, katulad ng kanyang sarili at katulad ng abilidad ng ibang tao, mga kapatid. At ang tunay na pag-asa na dapat nating ipamuhay ay ito, ang sabi po ng salita ng Diyos. Balik tayo sa mga awit, 20 kabanata sa talatang 7, yung ikalawang bahagi ng talatang yon. Ngunit
babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. So, ang sabi po rito, ang iba'y tumitiwala sa mga karo, ang iba'y tumitiwala sa mga kabayo, ngunit babanggitin namin ang pangalan ng Panginoon naming Diyos. Napakaganda po, mga kapatid. Ano? Hindi po sa mga bagay sa sanlibutan natin ilalagak ang ating pag-asa, hindi sa ating mga sariling katalinuhan, kakayanan, kalakasan, at mga kaparaanan sa buhay natin ilalagak ang ating mga pag-asa, kung hindi ilalagak natin ang ating pagtitiwala at pag-asa sa pangalan ng Panginoon. Ang ibig sabihin nun, sa Panginoong Diyos mismo na inihayag ang kanyang sarili sa kanyang salita, mga kapatid. Kaya nga po ito pong talata dito sa ating pong na ating binasa, itong Psalm 119 verse 81, nang sabi po dito, "My soul longs for your salvation, I hope in your word." Ang aking kaluluwa'y nagnanasa sa iyong pagliligtas, ako ay umaasa sa iyong salita. Ito po ay bahagi ng prayer natin na kung saan hindi tayo kailanman humihingi ng anumang bagay na material sa ating Panginoon. Hindi po tayo, kumbaga, hindi natin inilalabas yung mga listahan po natin ng mga pangangailangan sa ating Diyos. Although wala pong masama sa paghingi sa ating Panginoon. Kundi meron po talagang bahagi ng ating pananalangin sa Diyos na ang Espiritu ng Diyos sa atin pong mga puso ay ikinikilos tayo at tunay na pinapatnubayan niya tayo na ihayag lang natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Sa ating communion sa ating Panginoon ay kinikilos tayo ng Espiritu ng Diyos upang atin pong bigkasin sa ating Panginoon. Sabihin sa Kanya kung gaano natin siya pinagtitiwalaan. Kung gaano tayo umaasa sa Kanya. Kung gaano tayo nagtitiwala sa Kanyang salita. Sa kabila ng marami tayong mga nararanasang mga suliranin sa ating buhay, hindi agad po natin hinihingi sa Kanya yung solusyon ng ating mga suliranin. Subalit ang una nating sinasabi sa Kanya, Panginoon, umaasa po ako sa iyo. Lord, nagtitiwala ako sa iyong salita, Panginoon. Ninanasa ko ang iyong kaligtasan, Panginoon. Dito po natin sa part ng prayer natin na ito ay tunay na ipinapakita lang natin sa Diyos kung gaano siya kahalaga sa atin. Hindi muna natin hinahabol yung sagot, yung katugunan niya sa ating mga panalangin. Kung hindi atin pong inilalagak lamang ang ating mga sarili sa paanan ng Diyos. Tayo po ay nagkukubli lamang sa ating Diyos bilang ating pinakataguan, bilang ating pinakamuog, bilang ating matibay na pundasyon sa ating buhay. Tayo po ba ay nakapanalangin na sa Panginoon ng ganito, mga kapatid, na wala muna sa ating isip yung humingi sa Diyos? Kung hindi, kundi yung tayo ay tutungo lamang sa ating Panginoon, mananalangin lamang, at tunay na i-appreciate lamang natin ang Diyos. Sasabihin lang natin sa Kanya kung gaano natin siya pinahahalagahan, kung gaano siya kahalaga sa atin. Kaya po, yung tunay na taong umaasa sa atin pong Panginoong Diyos, ay tunay na inaasahan po niya yung Diyos na inihayag ang kanyang sarili sa kanyang salita, mga kapatid. Ang ibig po sabihin nun ay hindi lamang siya umaasa na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako na kanyang binanggit sa kanyang salita. Kung hindi, ang attitude ng isang taong umaasa sa Diyos ay Kanya pong iaayon ang kanyang buhay doon sa kalooban ng Diyos na Kanya ring inihayag sa kanyang salita. Sapagkat kung tayo po ay naniniwala
na ang Diyos ang may hawak ng ating bukas, ay hindi po ba dapat din po nating paniwalaan na siya rin ang dapat na may hawak ng ating pangkasalukuyang buhay, mga kapatid? Kaya po kung inaasahan po natin na makikita po natin yung kinabukasang ipinangako ng Diyos na lubos na pinagpala ng Diyos sa ating po mga buhay, hindi po ba nararapat lamang na iayos po natin o iayon po natin ang ating pangkasalukuyang paglakad sa kalooban ng Diyos para sa ating po mga buhay? Sang-ayon po sa ating pong pag-aaral, mga kapatid, ganito ang attitude ng isang taong tunay na umaasa sa Diyos. Hindi niya lamang inaasahan ang magandang bukas na galing sa Diyos, kung hindi sa kanyang pangkasalukuyang buhay ay kanyang niyayakap ang pinagpalang kalooban ng Diyos. Alam niyo po, marami pong mga tao na ang nais lamang po nila ay yung ibibigay ng Diyos. Ayaw naman talaga nila sa Diyos. Ang nais lang nila ay yung mga pagpapalang ipagkakaloob ng Diyos. Subalit kung tatanungin mo sila, kung iniibig din po ba kaya nila ang mga kautusan ng Diyos, mga kapatid, nakakalungkot po ang kasagutan o ang katugunan sa tanong na yon. Sapagkat kadalasan, ang sabi ko nga, ang nais lang natin ay yung mga pagpapala ng Diyos. Subalit hindi natin nais ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ang kanyang mga kautusan, ang kanyang kaparaanan, ang kanyang salita, mga kapatid. Ito po yung pagtitiwala sa Diyos na mali. Mali ang ganitong uri ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po, napakarami pong tao ang isinisisi sa Diyos ang kanila pong mga miseries, ang kanilang mga kapaitan sa buhay. Sapagkat sa kanilang mga panalangin ay nagbuho sila ng napakaraming panahon upang idulog sa Diyos ang kanilang mga pangangailangan, binanggit na ang kanilang mga kagipitan sa buhay, ang kanila pong mga kapaitan sa buhay, ang kanilang mga suliranin sa buhay. Subalit, nabubuhay naman sila doon pa rin sa kanilang mga sariling kayabangan, pagmamataas, sa kanila pong mga sariling kagustuhan. Mga kapatid, hindi po tutugon ang ating Panginoon sa panalangin po na punong-puno ng makasariling buhay, mga kapatid. Ang aking pong alam, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang mga tainga ng ating Panginoon ay bukas sa panalangin ng isang matuwid. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga po, ito pong ating pong pinag-uusapan na ilagay natin ang ating pag-asa sa Diyos. Ang ibig po rin sabihin nito, mga kapatid, ay sa ating personal at ang kasalukuyang buhay ay tunay na ilinya po natin ang ating lakad sa salita ng ating Panginoon kung tayo ay tunay na umaasa sa Diyos. Mga kapatid, ituwid po natin ang ating pong paglakad. Tignan po natin ang salita ng Diyos at gamitin po natin ito bilang salamin ng ating buhay. At makikita po ninyo, mga kapatid, ang sabi po ng salita ng ating Panginoon ay kung sino man po ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi po siya mapapahiya. Sabi po dito sa Jeremias, 17 kabanata, sa talatang 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Purihin po ang ating Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, umasa tayo sa ating Panginoon
at sundin natin ang kanyang salita. Maraming pong salamat at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Hanggang sa muli po. God bless you. Amen. Salamat, Pastor Noel. Praise God po. God bless you rin sa lahat ng mga ginagawa mo sa prayer line na ito. At patuloy po tayo at kung ibig niyong marinig ang buong mensahe, mag-log on tayo sa Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Hallelujah. Salamat na muli, Pastor Noel. Tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests, praise report at kung ano man po ang mga testimony sa gabing ito. Nais namin ipabatid sa ating mga prayer intercessors, listeners na nakabukas na po ang ating linya para sa inyong mga prayer requests, praise report, at even testimony sa gabing ito. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Meron kayong mga praise report or prayer request? Pastora Marina. Oh, hi, Sir Marley. Magandang gabi. Magandang gabi naman. Amen. Nakalipat ka na? Hindi pa. Yun ang aking kahilingan Prayer sa panalangin. Makakita ako ng kasi ako sa bangko maglo-loan para sa bahay. Punta muna ako sa real estate. Then pagkatapos ng papunta naman ako sa bangko. Kung anong kailangan nila. Yeah. Tapos yung hiling ko rin ng panalangin yung kasi meron ako pinapaupahang kwarto sa Pilipinas na mag-provide ang Panginoon ng yung titira doon. Iyan. Okay. At saka continue yung patuloy na panalangin sa pasyente ko ng protection ng Panginoon sa kanya. Tsaka meron siyang UTI. Kailangan kong sa kagalingan ng kanyang UTI. Yun na ng doktor kasi last week kasi meron siyang blood 3 nights na. Tapos yun ang ng doktor, na find out ng doktor na meron siyang UTI. Ayan. Okay. Anong pangalan niya? Ann Keiko. Ann Keiko? Oo. Kaligtasan sa buhay niya tsaka sa buong pamilya niya. Yun din po ang hiling ko sa panalangin. All right. Sister Claire, can you lift up Sister Marley's prayer request? She's going to the bank, and she will know what she will need. Also, she has a room that she is renting in the Philippines. The Lord will send the right person. Also, her patient who has UTI, Ann Keiko is the name, and also for healing and salvation. Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. And we pray, Lord God, that those who are listening, that they were blessed by the message in Tagalog, Lord God. Lord, we also want to lift up Sister Merle to you, Lord God. We pray that you would give her favor in the bank as she applies for a loan so that she can get her own house or apartment or whatever she wants to get.
And Lord, Siya we nga po, pray Jesus. for the room in the Philippines that she's renting out, that you would give her favor. And Lord, we pray for protection of her patient, Lord God. We pray for healing of her UTI, that, Lord, the blood in the urine, Lord God, that it would not be there, Lord God. We pray for Anne, that her and her family will have good health and salvation, Lord God. And Lord, thank you, Lord God, for Sister Merle. We pray, Lord God, that you would continue to use her in the choir, Lord, and whatever ministry you've given her, that, Lord, you would use her mightily. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you. Amen. Salamat, Amen. Sister Claire. Thank you, Sister Salamat, Sister Marley. Claire. Amen. Opo. Sino pa po ang nasa linya sa gabing ito? Brother Rico. Magandang gabi po, Pastor. Magandang gabi naman. Purihin ng Panginoon at nandito ulit tayo. Amen. Ano ang may prayer request ka or praise report? May prayer request po ako, Pastor. Okay. Yung aking mga anak, exam nila itong week na to yung sa pag-aaral nila. Okay. Pangalan Mercy at saka si Elisha. Mercy and Elisha. Saka si Mrs. ko, si Shirley, kung minsan sinusumpong yung kanyang vertigo, nahihilo po. Oh, okay. May vertigo siya? Oo, Pastor. Mm-mm. Yung Pastor. Okay. Tawagin ko si Sister Merle. Sister Merle? Opo, nandito po ako. Okay, paki-lift up ang prayer request ni Brother Rico for Mercy and Elisha sa kanilang pag-aaral. At Saan po? Sa kanyang pag-aaral sa school. Mhm. Also, yung asawa niya may vertigo, healing, at pakisama na rin ang mga nangangailangan ng continuous recovery, lalong-lalo na si Sister Juliet na na-stroke siya, nasa rehab siya. Dapat nakalabas siya this day pero binigyan pa siya ng 2 araw na extension. Gayon din si Pastor Lito na sa heart din. Pastor ito sa Philippines. At ang kung sino man ang may mga sakit sa gabing ito na nawa ay hipuin sila ng ating Panginoong Diyos and also salvation for those who don't know Him. Amen. 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 Hallelujah. Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Muli ka namin, Panginoon, tinataas at niluluwalhati, Panginoon, sa aming mga puso sa oras pong ito. Panginoon, itinataas po namin sa aming panalangin, Lord, ang kapatid po namin si Rico, Panginoon, at ang kanyang asawa at anak po, Panginoon. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pangangailangan po, lalong-lalo na po sa kanyang anak po na nag-aaral. Bigyan mo po siya, Lord, Panginoon, ng patuloy na karunungan at kaalaman po, Panginoon, nanggagaling po sa iyo, Panginoon, at ganun din po ang kanyang asawa, Panginoon. Tinataas po namin sa panalangin po ng kagalingan, Panginoon. Hipuin mo po, Panginoon, ang kanyang katawan, Panginoon, ang buong katawan niya, Panginoon, na pagalingin mo po, Panginoon, ang pag-aatake, Panginoon, ng hilo ng kanyang asawa, Panginoon. Ngayon pa lang po, Panginoon, inaangkin po namin, Panginoon, ang kagalingan po na
nanggagaling po sa iyo, Panginoon. Idampi mo po ang iyong mapagpalang kamay po, Panginoon, sa bahagi ng katawan ng kanyang asawa, Panginoon. At sa pong pamilya niya po, Panginoon, patuloy mo silang protektahan po, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Protektahan mo po sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman po, Panginoon. At ganun din po, Panginoon, ang kapatid po naming si Lito, Panginoon, mula po sa Pilipinas, Panginoon. Dalawin mo po siya, Panginoon, at pagalingin mo rin po siya, Panginoon, anumang uri ng karamdaman po, Panginoon, sa bahagi ng kanyang katawan, Panginoon. At ganun din po ang isa po naming kapatid, Panginoon, na nasa rehab, Panginoon, na si Juliet, Panginoon. Idampi mo rin po, Panginoon, ang iyong kamay, Panginoon, sa bahagi po ng kanyang katawan, Panginoon, na meron pong stroke, Panginoon. At naniniwala po kami, Panginoon, mula sa aming puso, Panginoon, na pagagalingin mo, Panginoon, ang bawat naniniwala at sumasampalataya po sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito po, Lord, ang Panginoon, ang tinitignan mo sa puso ng bawat isa na kami maniwala lamang, Panginoon, at manampalataya, Panginoon, na sa pamamagitan po, Panginoon, ng yung latay, Panginoon, ng yung latay, Lord, na kami nagsigaling, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy din po namin tinataas, Panginoon, dinadalangin, Panginoon, sa lahat po ng dako ng bansa, Panginoon, sa pamilya po, Panginoon, ng mga kapatiran po namin, Panginoon, at naririto po sa panalalanginan po ito, Panginoon. Panginoon, na ibuhos mo, Panginoon, ang yung banal na dugo, ang yung protection, Panginoon, sa buong pamilya ng bawat isa, Panginoon, na may karamdaman po, Panginoon. At tunay po, Panginoon, ikaw pa ang makapangyarihang Diyos na walang mahirap pa sa iyo, Panginoon, at walang imposible sa iyo, Panginoon. Nang lahat ay kaya mong gawin, Panginoon, at kaya mo pong pagalingin ang bawat may karamdaman po, Panginoon, sa bahagi po ng katawan ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan po, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa araw na ito, sa oras pong ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Salamat, Sister Merly. Opo. Salamat din, Brother Rico. Salamat din po, Pastor. Amen. Sino pa po ang nasa linya? I have a prayer request. Okay. I have a prayer request for Robert, for God to send an awakening to our cities, Abigail for back pain, and Juliet for birthday blessings. Thank you. Amen. Heavenly Father, we lift up to you Brother Robert, that, Lord, you would, Lord, call us back to you, Lord. Draw us back to you, Lord. Whoever is backslidden or far away from you, Lord God, Lord, we pray that you would restore them back to you, Lord God. As Amen. the prodigal son, Lord, went back to the Father, Lord, and the Father had his arms open wide to receive him, Lord God. We pray for all those who are far from you, that they would return back to you, Lord. And Lord, we also pray that you would awaken our cities, Lord God. Most of our cities are asleep, Lord God. They're not ready for you to come back, Lord God, but awaken them, Lord God. Lord, we also pray for Abigail, that you would take away the pain in her back, bring complete healing and restoration to her, Lord, that her back wouldn't be hurting her, Lord. And Lord, we pray for Sister Juliet, Lord. Her birthday is today. She's in the rehab center, and Lord, she's supposed to go home, Lord God, and we pray for speedy recovery. She'll be going home Thursday, Lord God, but we pray for complete healing and restoration from her stroke. And we also pray that you pour out your blessing upon her as she celebrates her birthday. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Salamat, Claire. You're welcome. Sister Lai, may prayer request ka? Pastor Marina,
Magandang gabi ho. Kung pwede ho pa. Malapit na ho ako sa bahay. Nandito na po ako sa kanto ng Roosevelt. Malapit sa Pacific Supermarket. Kung pwede ho patuloy po nating ipanalangin. Maluwalhating pagbiyahe ni Pastor Mads pabalik dito sa New York. Salamat po. God bless. Malapit na ho. Ito ho yatang week na to eh. 2 weeks ho siya eh. Okay. O baka itong weekend na linggo. Salamat po. Malapit na ako sa bahay. Okay, yeah. God bless. Brother Rico, pwedeng pakita si Brother Mads. Pabalik siya from Carolina. Yung Traveling Mercy. Brother Matt po ang pangalan. Aha. Father God, itinataas po namin sa inyo ang aming kapatid na si Brother Matt, na ingatan mo siya, Panginoon, sa kanyang pagbabalik dito sa New York, Lord. Puspusan mo po siya ng iyong banal na espiritu na makabalik siya ng maluwalhati dito sa America, Lord. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat, Amen. Brother Rico. Thank you. Sister Merle, Po. pwedeng maghandog ka ng isang awit habang hinihintay natin ang ibang mga prayer intercessors. Apa. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat, Sister Merle. Opo. Hallelujah. Do you have a song, Claire? Yeah, okay. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Banal ka na, Panginoon. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Banal ka na, Panginoon. Oh, Jesus. O kay tamis sa labi ang ngalan mo, pumapawang tubig sa uhaw ko. Salita mo ay ilaw sa landas ko. Jesus, mahal kita, aking Diyos. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Banal ka na, Panginoon.
Jesus. There you go. Amen, amen. Salamat, Sister Claire. You're welcome. Amen. Amen. Wala pa rin sila. So, magbasa tayo sa aklat ng awit. Okay? Kung may mga Bible tayo, buksan natin sa awit. Babasahin natin ang awit. Sino ang nakahanda? Ako po, Pastora Okay, go Marina. ahead. Sa awit 27 hanggang 14. Ang sabi po dito, ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang kanin ang aking laman, ang aking mga kaaway ay aking mga at ang aking mga kaalit, sila'y nangatisod at nangarapa. Bagaman ang isang hukbo ay humantong laban sa akin, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ang pagdidigma laban sa akin, gayumay titiwala rin ako. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Sapagkat sa kaarawan ng kabagabagan ay iningatan niya ako sa lilim ng kanyang kulandong. Sa kublihan ng kanyang tabernakulo ay ikukubli niya ako, kanyang itataas ako sa ibabaw ng isang malaking bato. At ngayon, matataas ang aking ulo sa aking mga kaaway sa palibot ko at ako'y maghahandog sa kanyang tabernakulo na mga hain ng kagalakan. Ako'y aawit ng mga pagpupuri sa Panginoon. Dinggin mo, O Panginoon, pagka ako'y sumisigaw ng aking tinig. Maawa ka rin sa akin at sagutin mo ako. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Huwag mong ikubli ang iyong mukha sa akin, huwag mong ihiwalay ang iyong lingkod ng dahil sa galit. Ikaw ay naging aking saklolo, huwag mo akong itakwil o pabayaan man, O Diyos ng aking kaligtasan. Bagaman pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayon may dadamputin ako ng Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ako sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking mga kaaway sapagkat ang mga sinungaling na saksi ay nagsibangon laban sa akin at ang nagsisihinga ng kabaksikan. Ako sana'y ng lupaypay kundi pinaniwala ang makita ang kabutihan ng Panginoon sa lupain ng may buhay. Magantay ka sa Panginoon, ikaw ay magpakalakas at magdalang tapang ang iyong puso. Oo, umasa ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon ang salita ng Diyos. Amen, amen. Napakagandang psalm. Sino pa po ang susunod? Claire, do you have? Okay. Psalm 115. Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory, because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever pleases him.
but their idols are silver and gold, made by human hands. They have mouths but cannot speak, eyes but cannot see. They have ears but cannot hear, noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Those who make them will be like them, and so will all who trust in them. All you Israelites, trust in the Lord. He is their help and shield. House of Aaron, trust in the Lord. He is their help and shield. You who fear him, trust in the Lord. He is their help and shield. The Lord remembers us and will bless us. He will bless his people Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, small and great alike. May the Lord cause you to flourish, both you and your children. May you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. The highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to mankind. It is not the dead who praise the Lord, those who go down to the place of silence. It is we who extol the Lord, both now and forevermore. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Brother Rico? Pastor Marina. Oh, hi, Sister Lai. Pwede hong bumasa? Ha? Pwede hong bumasa? Okay, go ahead. Nasa bahay ka na? Maganda to. Okay. Ang Salmo 138. Salmo 138. Ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng mga pagpuri sa iyo. Ako'y sasamba sa dako ng iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Nang araw na ako'y tumawag ay sinagot mo ako. Iyong pinatapang ako ng kalakasan sa aking kaluluwa. Lahat ng mga hari sa lupa ay magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sapagkat kanilang narinig ang mga salita ng iyong bibig. Oo, sila'y magsisiawit tungkol sa mga daan ng Panginoon. At sapagkat dakila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa. Ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. Bagaman ako'y lumakad sa gitna ng kabagabagan, iyong bubuhayin ako. Iyong iuunat ang iyong kamay laban sa puot ng aking mga kaaway at ililigtas ako ng iyong kanan. Pasasakdalin ng Panginoon ang tungkol sa akin. Ang iyong kagandahang loob, O Panginoon, ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Salamat, Sister Light. Brother Rico, andyan ka? Andito po, Pastor. Okay. May babasahin ka ba? Meron po, sige. Okay. Sa awit 23. Okay. Yahweh ang ating pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan
Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggala. Ipinaghanda mo ako ng salo-salo na nakikita nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos sa aking saro. Pagpapalay lubos-lubos, kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Yang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sabay ni Yahweh mananahan. Yan po, Pastor. Amen, amen. Salamat, Brother Rico. Salamat din po. Amen. Sino pa po ang may mga prayer requests at ibig manalangin sa gabing ito? Nakabukas po ang ating linya. Sister Chit? Yes, Pastor Marina. Okay. Nagbasa kami ng mga awit habang nag-aantay kami sa iba. Maaaring itaas natin ang ating bansang Pilipinas at ang mga anumang nangyayari sa ating bayan, lalong-lalo na ang kaligtasan ng ating mahal na bansang Pilipinas. Hallelujah. Panalangin din natin na magkaroon ng wisdom itong mga nanggagawa na mamuno ng gobyerno. And yes. Kasi kamumula na yata nila yung anong tawag doon? Pag-discuss sa nung tungkol doon sa Bangsamoro. Ay, alin yun? Ha? Sa Bansang Moro. Ano yun? Moro? Bangsamoro. Bangsamoro. Yun yung ang Mindanao magkakaroon ng autonomous government. Oh my goodness. Okay. Parang para magkaroon ng Swiss, I don't know. Na gagawin na silang i-recognize na sila na meron silang autonomous. Sa pagkakaintindi ko ganun. Autonomous government, meron silang i-discuss na ngayon sa sa Congress ba yun? Yun ang kailangan ng God's hand upon it. Intervention. Yes. Ano pa ang gusto niyo ipanalangin tungkol sa Pilipinas? Mga pamilya, mga kabataan na nawa ay magkaroon sila ng wisdom and discernment para sa mga nangyayari sa ating bayan, na sila ang ating pag-asa sa ating bansa. Pero iba nang nangyayari ngayon. Amen. Nagbabaligtad na, kaya kailangan talaga ang mga kabataan ay hindi mahiwalay sa Diyos. Praise God. Iba na ngayon ang patakaran. Yun ang matanin. Oh Lord, salamat po sa iyong kabutihan na kahit anong oras kami nakakalapit sa iyong Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa linya ito at tinatas namin iyong pangalan. Dumudulog kami sa iyong harapan, Panginoon. Maraming nangyayari sa kapaligiran na talagang, Panginoon, gawa ng kaaway ay dubli-dubli. Subalit, Panginoon, ang aming pag-asa ay nasa sa iyo, Panginoon. Ang aming mga kabataan, Lord, ay tinataas namin sa iyo sapagkat, Lord, ang pag-asa ng bayan ay nasa kabataan, Panginoon, sa oras na ito. So, Lord, huwag mo pong iwalay sa iyong aming mga kabataan. Huwag po silang maligaw ng landas. Pagkos ay
Maraming mga kabataan ang makakilala sa iyo at tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas, Panginoon. O Lord God, ikaw na po ang maghawak sa mga puso ng aming mga kabataan sa oras na ito, Lord God. Ikaw po ang magbigay sa kanila at maggabay ng katalino para hindi sila mahiwalay sa iyo, Panginoon, Lord God. Napakahirap ngayon ang nangyayari sa aming paligiran, Panginoon. But you are a God na tapat, Panginoon, na Lord, ang mga pamilya ng mga nasa linyang ito ay saved. Ganun din po ang gawin mo sa aming mga kabataan, Lord God. Save mo po ang aming mga kabataan. Ganun din po sa bansang Pilipinas, Panginoon. Bigyan mo po ng katalinuhan at wisdom ang mga namumuno ng gobyerno sa Pilipinas sa paghawak at pagdidesisyon tungkol doon sa tinatawag na Bangsamoro issue. Lord, hindi mo po tutulutan ng anumang bagay na ma-approve na makakasama sa bansa. Panginoon, Lord God, ikaw ay nagkukontrol ng lahat ng bagay. Bigyan mo po ng vista ang aming mga namumuno ng gobyerno na magkaroon ng wisdom at ang iyong pangalan ng itaas. Lord God, ang Pilipinas, Panginoon, ay the only large, Catholic nation in Asia, Lord God. Mananampalataya sa iyo, Panginoon kong Jesus. So, sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang maghawak ng lahat ng circumstance na nangyayari sa Pilipinas, Panginoon. Napakaraming issue, Panginoon, Lord God. Bigyan mo po ng katalinuhan mga namumuno ng aming gobyerno kung paano nila desisyonan itong Lord, itong mga sensitive issue tungkol sa Mindanao, Panginoon, Lord God. Jesus, ikaw lang po ang aming pag-asa. So, binibigyan namin sa iyo, Lord God, ang lahat ng ito, Lord God. Ikaw po ang manguna. Ikaw po ang magbigay ng direksyon sa mga decisions na ginagawa ngayon ng Senado, Panginoon, Lord God. Purihin po na namin ang iyong pangalan na dininig mo ang aming panalangin tungkol kay Diloso, Panginoon. Yung pinagdasal ni Sister Marley, nasa newspaper po na siya ay nakalaya na at nasa Pilipinas na siya, Panginoon, Lord God. So, alam namin, Panginoon, ito lahat ang gumawa ng kaparaanan ng lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa pagtinig mo sa aming mga panalangin, Panginoon kong Jesus. At inolong mo ang dalangin ng iyong mga anak na sa pamamagitan ng pagkalaya niya, Panginoon, ay makapag-testimony siya sa Pilipinas at gamit siya sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Salamat po, Diyos. Panginoon, marami po ang patnubayan mo po ang lahat ng pamilya na nandito sa linya ngayong gabi. Ito po ang aming lulugan. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Kung ano man pong nangyayari sa aming kapaligiran, Lord God, Jesus, na mga spirito na galing sa diablo, itabol mo po, ilayo mo po, at iligtas mo po ang bawat isang pamilya na nandito sa prayer line at ang mga intercessors, Panginoon. Dasdasan mo po na yung pagpapala ng lahat ng narito. Ganun din po yung glory sa Danakal at sa Pastor Mel at sa Pastor Marina, Panginoon. Oh God, kakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Gamitin mo po kami sa lahat ng oras sa pagtatas ng iyong pangalan at pag-aasik ng gospel of salvation. Kahit saan kami naroon, Lord God, ikaw po ang manguna at ikaw po ang banal na espiritu ang magabay sa amin upang kami ay magkaroon ng holy boldness na maibahagi ang iyong salita sa iba, Lord God, at makita nila ang tunay na kababalaghan ng at makita ng mga tao si Kristo sa amin, Panginoon. Salamat po, Anak.
sa lahat ng mga ginawa mo. Sa prayer line na ito, salamat po Diyos ko. Sa mga kababalaghan na nangyayari sa aming mga buhay. Sometimes talaga, Panginoon, hindi namin ma-explain. But ikaw lamang talaga ang gumagawa ng lahat ng Diyos. Purihin ka namin, sambahin ka namin, luwalhatiin ka namin. Ito yung kakatiwala namin sa iyo, ang bansang Pilipinas. Panginoon. Lord, ikaw na po maghahawak sa aming bansa. Nang ikaw ang maging Diyos at hari ng mga hari sa aming bansa, Panginoon. Lord God, Jesus, we thank you. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat pamilyang nandito. At nabayan mo po ang bawat isa, iligtas mo po sa anumang kapahamakan, sa anumang takpan ng demonyo, sa anumang nalakad na panahon, Panginoon. Lord, salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Ate Chip. Amen. Hallelujah. Sister Jo, andyan ka? Sister Jo? Ay, opo. Oh, hi. Kumusta ka na? Mabuti naman po. Mabuti. Amen. Amen. Okay. Pakitaas ang bawat isang intercessors and then you can close. Okay? Na andito sa atin sila Sister Merly, Sister Laila, Brother Rico, Sister Chip, ikaw at ang mga absent na sila Sister Connie. Ang tagal kong di nakarating sa prayer line. Yeah. Can we lift up ang mga intercessors and then you can close. Sige po. Hallelujah. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabi ito na Panginoon, kami po ay nakapag-fellowship na naman, Panginoon. Bagamat wala po ako ng matagal na panahon, hindi naman po itig sabihin nun na ako'y nakalimot. Ako po ay itinataas ko po ang faithfulness nito mga kapatiran na nasa linya, na lagi, Panginoon. Lord, we pray, God, na patuloy mo silang i-bless sa kanilang buhay. Maraming salamat na kayo ang Diyos na nakakaalam ng kanilang mga panalangin, o God, ng kanilang puso, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, o God, sa mga kabutihan mo sa aming buhay, o God, sa faithfulness mo po, na tunay nga po na kayo ang Diyos na buhay, Panginoon. Kayo ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan everyday, Ganon din po sa aming mga Panginoon, ups and downs sa buhay. Lord, kayo po ay laging andyan, Panginoon. Maraming salamat sa victory po na pagdadaanan ng bawat isa sa amin. At kung sino po ang mga nag-iintay, Panginoon, sa prayer line nato, alam mo po ang kanilang heart's desire, alam mo po ang kanilang silent prayers, alam mo, kayo po ang lahat na nakakaalam po sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. We know, God, na ikaw ang Diyos na hindi judgmental, Panginoon, pagamat ang tao ay nagiging judgmental minsan. Sapagat tao lamang, salamat na merong Diyos na buhay, may Diyos na nag-create ng mga puso, na Panginoon, God, na puso na mag-change, Panginoon, dahil sa inyong mercy, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, na kayo po ang laging faithful, laging understanding, laging lahat na po ng fruit of Holy Spirit. Maraming salamat po. Nothing compares of you, Lord, oh God. And Lord, alam mo po ang bawat pangalan ng bawat nasa linyang ito, at kung sino man ang wala, Panginoon, we pray, God, na i-bless mo din kahit na hindi nakaka-attend for a reason, oh God, and you know that. Lord, maraming salamat po, oh Lord, na sa gabing ito, Panginoon, patuloy mong i-bless yung ministry ito, Panginoon, oh God. I-bless mo po ang leadership nila Pastor Marina at ni Pastor Mel at ang mga all churches, Panginoon. Maraming salamat sa solid ground na church na
kung saan po inilagay mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po na patuloy niyong i-bless po ang bawat isa, Panginoon, kung saan man lumalago, Panginoon God. Lord, sa gabing ito, Panginoon, God, kayo po, Lord, O God, ang patuloy na mag-meet po sa ministering ito, Panginoon, at kung ano man po ang Panginoon, O God, ang plano mo po. Maraming salamat na you will fulfill it. And maraming salamat po na you will bless it. And maraming salamat na you will prosper it, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kagalingan po, sa mga testimony na nangyayari sa prayer line nato at sa mga answered prayer, Panginoon. Maraming salamat po sa mga blessings, God. At sa mga nag-aantay po, waitingly, Panginoon, na patiently waiting, O God. Lord, kayo po you are not blind, O God, and we know that you are not deaf, and everything is in your time, O God. Maraming salamat po na tunay nga po na ang pag-iintayin, O God, ay may ibubunga po ito ng kagalakan, Panginoon, sa pag-aantay na iyon, Panginoon. At sa pag-aantay na iyon, Panginoon, meron kang ginagawa, Panginoon. So, Panginoon, maraming salamat po na mag-minister ka po sa mga naghihintay po ng kung ano man po, kung naghahanap po man ng work, Lord, O God, o kung ano man po, ang mga panalangin, Lord, O God. Na tunay nga po na ang panahon mo, ang best time, Lord, O God, ang best na trabaho ay manggagaling sa iyo. Ang lahat po, Panginoon, O God, ay manggagaling sa iyo in your time. Maraming salamat po, O God, sa gabing ito, Panginoon, na I was able to make it, O Lord, although, God, Panginoon, maraming salamat po din sa pangungusap mo, Panginoon, na yung time alone with you, Lord, is very precious, O God. Thank you so much, O Lord, O God. And thank you so much for this ministry, Lord, O God. Maraming salamat sa fellowship, dahil ang fellowship din ay nagbibigay ng katatagan din po, Panginoon. Maraming salamat po. I-bless mo po ang radio ministry nato, ang ministry na Pastor Mel at ni Sister Marina, O God, ni Pastor Marina, Lord. Maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon, at kami po muli ay binabalik namin ang lahat ng papuri sa inyo at pasasalamat, O God, sa pangalan ng inyong matamis na pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat, Sister Jo. Opo. Hallelujah. We're glad that you make it. Hallelujah. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na hanggang sa muli at tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.